Ayan, good morning. Alam nyo ba to guys kung ano ito? Ayan o. Ito guys ay injection pump ng R180 or fuel pump ng R180. Ayan. Problema nung unit guys ay stuck up yung governor control. Kapag ano nang nangyari sa inyong makina na R180, huwag nyo agad bubuksan yung panggilid guys. Kalasin nyo lang itong kanyang injection pump, itong kanyang fuel pump guys. Kalasin nyo lang. Ayan, sa mga walang idea, gamit lang kayo dito ng ano, ayan, cresin or 3C. Tsaka ang importante guys ay may impact drive kayo. Ayan o. Yan ang importante guys para makalas tong ating fuel pump. Ayan, ito yung kanyang problema. Stuck up guys, yan o. Ayaw gumalaw. Tsaka yung pinaka pump nya dito lubog. Yan guys, so lubog. Dapat yan medyo nakautlaw guys. Ayan, kalasin natin to. Sa mga walang idea, panuorin nyo lang tong video tutorial guys para magkaroon kayo ng idea kung paano kalasin to, tsaka kung paano mag timing at magbuo ng ating injection pump ng R180. Ayan, kalasin muna natin to guys. Unahin natin to, luwagan natin to guys. Tanggalin natin yung screw nya na yan, kasi itong screw na to ay ito yung pinakalock dun sa kanyang plunger. Yan, yung screw na yan. Gagamitin natin dito guys ay impact drive ito, kasi kung i-screw mo lang ito, medyo mahirapan kang tanggalin to, lalo at hindi pa nakakalas. Ayan, tanggalin na natin yan guys. Tsaka ito, kalasin natin to. Ayan. Ayan, nakalas na natin tong kanyang pinaka screw bolt nya dito. May kasamang yan guys, copper washer. Ayan, kalasin lang din natin. Tsaka ito, kalasin natin tong pinaka fuel line connector nya dito. Ayan, may spring. Ayan. Tsaka yung delivery valve nya dito, kalasin din natin. Ayan o. Ayan guys. Ayan, kasama niya yan. Kalasin din natin yan. Kalasin din natin tong pinakalock nya dito para lumabas itong pinaka roller nya dito. Tatanggalin natin to guys para makalas natin yung pinaka plunger nya. Check natin kung bakit stuck up. Ayan o. Kalasin natin tong pinaka-lock nya dito. Ayan, nakalas na natin yung lock. Pwede na natin itong hugutin guys, yung roller nya dito. May lock pa pala dito guys sa likod. Ayan o.
Iba pa ito guys, yung pinakalak niya na to. Kalasin pa natin tong pinakalak dito. Ayan. Ito yung lock niya guys na nakapasok dito sa butas na to. Natanggalan natin. Hindi na natin tong hilahin guys. Itong kanyang roller dito. Ayan. Nakalas na natin tong roller. Ayan, check natin to. Dapat ito ay umulwa na to guys kasi ito ay may spring. Yan, nag-stack up na. Hindi na lumabas. Kailangan yan, mapalabas natin yan. Palasin natin yan guys para matanggal natin yung kanyang plunger sa loob. Tsaka yan, delivery valve na yan, tanggal din yan guys. Ayan guys, nakalas na natin. Umistack up pala yung kanyang plunger guys, halos hindi na lumabas. Gumanit yung pinaka plunger kaya hindi bumalik yung ating roller. Ayan, nakalasin natin muna to. Ayan guys, nakalas na natin. Kapag kinalas natin yan, ito kasama na ito guys, yung pinaka toser ng ating plunger. Tapos spring. Ayan. Sunod niyan, ito yung nagpapaikot sa yung kabitan nitong ating governor control. May umiikot-ikot pa yan dito sa loob guys, para kapag ginalaw natin tong governor control natin, yan, gumagalaw din yung ating plunger sa loob. Yan, kalasin muna natin. Yan guys, nailabas na natin. Ito yung pinakaupuan ng spring. Yan, laging magkasama tong dalawa na to guys. Ganito ang nyan. Yan. Ito muna, tapos sunod to, tapos itong spring nya guys. Yan. Tapos pasok natin to guys dito, yung pinakaulo ng plunger dito. Yan. Tapos yan, nakapasok dyan sa spring. Ayan. Ganito ang tayo nito guys sa loob. Tapos itong pinaka pump nya, nakatusok ito doon sa plunger. Ayan guys. Tapos ito yung nagpapa-open at close ng ating plunger. Kapag ginagalaw natin yung ating governor control, dito yan guys sa taas, nakapatong. Yan. Kapag ginalaw natin yung governor control natin, umiikot-ikot itong kanyang pump ng plunger. Ito yung nag-open ng plunger guys para makapag-supply ng krudo. Tsaka siya rin yung nagka-cut guys kapag papatayin na natin yung makina. Kapag ginalaw natin to, magko-close yung itong pinaka pump ng plunger. Pag umikot yan, wala na supply na krudo guys. Ayan, may timing to. Kailangan to marunong kayo mag timing guys kapag nagkabit kayo ng plunger. Yan, ganito ang tayo nyan guys. Kalasin natin yung pinaka plunger dun sa loob, pati yung
delivery valve dito. Ayan. Gamitan lang natin ng pangtusok guys. Huwag nyong pupwersahin yung ating plunger na sinsilin. Baka ma-bistrag naman or ma-press yung kanyang dulo. Kapag ganun ang nangyari guys ay sisikip na yung ating sisikip na itong pinaka push rod nya, itong pinaka pump nya guys or pinaka switch. Yan, kapag ito gumanit guys, ano yan, kapag ganun ang nangyari, mataas ang andar, hindi nyo makokontrol yung nyan, minor guys, kapag ito'y gumanit doon sa pinaka tinutusukan nito. Yan, ilabas muna natin para mas maintindihan nyo. Yan guys, yung delivery valve natin ganito yan. Yan, nailabas na natin tong pinaka plunger. Dito yan nakatusok guys, nailabas na natin yung plunger. Itong plunger na to ay nakatusok dito. Ayan, ganyan. Tapos itong delivery valve guys, dito yan sa dulo, ganyan. Tapos ito ay pasok din dito guys, papasok yun dito sa ating ito. Kapag bumili kayo set yan guys, delivery valve, yan, ganyan. Tapos itong controller sa ating governor control, dito yan. Ang pinaka switch natin dyan guys ay yung pinaka, yan, yung sinalpak natin dun sa plunger natin. Kapag bumili kayo ng plunger, set din yan guys. Ang importante dyan ay yung timing, kung paano nyo ikabit dito sa housing. Kasi kapag yan ay mali ang timing, hindi rin kayo makakapaandar ng inyong makina, or kapag pinatay nyo, saka lang may lumalabas na krudo. Kapag tinaas nyo yung governor control nyo, wala namang supply. Ganun ang pwedeng mangyari sa kanya kapag wala siya sa timing guys. Ayan, ito sunod guys sa ating delivery valve, yan yung connector na doon sa fuel line. Ayan, ito yung mga lock nya, spring. Ayan, nakalimutan natin yung spring guys dito sa kanyang delivery valve. Ayan, spring. Ayan, sunod itong connector doon sa ating fuel line. Ayan, ganyan ang pagkakasunod-sunod nyan guys. Tapos itong lock guys, baka magkamali kayo ng pagsalpak nito. Maaari kasi kayong magkamali nito guys kapag sinalpak nyo na itong plunger dito sa housing. Ayan, dito yung lock natin. Itong lock na to, may pinapasukan tong butas guys. Itong plunger na to, dalawa yung butas nyan. Kasi maaari yung dito nyo maipasak sa isang butas na to. Yan, ganyan. Maaari din dito guys. Tapos pwede rin dito. Ayan. Kaya pwede kayong magkamali guys kasi dalawa yung butas nya.
Ang normal na lock niyan guys ay dito. Ito yung tutuhugan nyo ng pinakalock nya. Itong may play dito, ganyan, para makapaglaro tong ating plunger kapag pinasok nyo itong delivery valve at hinigpit nyo itong fuel line connector natin. Maglalaro itong ating plunger. Maaring umisod yan hanggang dito para ma-press nya ng maayos. Ayan, naglalaro yan guys ng ganyan para dito sa ating delivery valve. Kapag dito yan na i-lock, hindi ko lang alam guys kung ano mangyayari kapag dito nyo na tusok sa isang butas na to. Yan, dapat dito guys, kapag kinabit nyo, kapag ipinasok nyo dito sa ating fuel pump housing. Yan, imustra natin guys. Tanggalin natin to. Dapat yan ay ganyan. Yan, itong gitli na yan, dito yan naka tapat sa butas na to. Tapos saka nyo i-lock. Lagay nyo tong lock doon. Sunod nyan, delivery valve guys. Yan, kapag tinuhog nyo ng ganyan at pinrest nyo nito, maganda yung higpit. Yan, kasi maglalapat talaga sila ng dalawa, nung plunger tsaka itong delivery valve. Ayan, sana nagkaroon kayo ng idea guys sa ating tutorial. Ang importante dito guys ay yung timing. Pag nagsalpa kayo ng ating plunger, ito medyo mahirap din ipaliwanag to guys kung paano isalpak, kasi ay may timing talaga to guys. Yan, ayan, pag ganito yung plunger nyo guys, kapag maganit na ipasok, katulad nito, palitan nyo na ng bago yan, kasi wala na sa katinuan yan guys. Kapag ginalaw natin tong controller nya sa governor control, maglalaro to ng guys, smooth. Dapat smooth ito. Ganito ang galaw guys. Yan, dapat smooth yan dito sa pinaka housing nya. Hindi katulad nito, halos ayaw nang pumasok. Yan kaya nag-stack up na, matigas na. Kapag ito ay pinasok nyo guys, ay wala sa katinuan yung andar. Kapag hinirit nyo, maaring mag-wild. Tapos kapag binaba nyo naman yung andar, maaring mamatay naman. Mahirap kontrolin guys kapag ito ay stack up. Kapag ito ay stack up o maganit na. Kaya kapag ganito yung nangyari sa plunger nyo, ay palitan nyo na ng bago. Ayan. Ayan, papalitan na lang natin ng bago guys. Pabilhan natin ng bago sa may-ari. Guys, kaya sumikip yung at gumanit itong kanyang pinaka plunger. May tama siya dito guys. Ayan may kupit siya dito. Hindi ko lang alam to kung naipagawa na to guys. Kasi napansin ko rin, luwag rin yung pinakalock niya dito. Ayan, yung lock niya dito sa gilid, medyo luwag din. Kaya hindi ko alam kung pina-repair to sa iba guys. Medyo luwag kasi itong pinakalock niya.
nung kinalas natin dito sa housing. Hindi ko alam kung hindi na higpit ng maayos ng gumawa o sadyang lumuwag guys. Ayan guys, ganito lang mag timing nito, itong ating plunger sa loob, para hindi kayo magkamali ng salpak. Tingnan nyo to guys. Yan, may timing mark yan dyan. Yan, may pintok. Yan, tuldok. Tapos itong ating pinaka switch ng ating plunger, mayroon din yan ditong timing mark. Ayan, timing mark nya. Pasok lang natin dito. Pagtapatin nyo na yung timing mark guys. Ayan, pagtapatin nyo lang timing mark guys. Tapos pagpalagay na nating ilalak nyo na. Yan, nakatapat ito doon sa lock ng ating injection pump housing dito. Yan, dapat yan nakaganyan. Yan ang tayo nyan. Ito, mamustra ko sa inyo. Yan, ganyan din yan, nakatagilid. Tapos isasalpak natin tong pinaka switch nya para sa fuel, para magkaroon at mawala ang supply ng fuel natin, para umandar din yung ating makina. Siya yung pinaka switch kapag inalaw natin yung governor control. Ayan, ipasok lang natin dito guys. Ayan, naipasok na natin. Nasa gitna siya ng dalawang, ganyan ang posisyon guys. Nasa itaas siya ng dalawang butas na yan. Ayan, ito yung nilalakan natin. Ito yung pinapasakan natin ng lock doon sa housing. Ayan, ganyan ang tayo nya. Yung timing natin nasa taas din. Kapag yan ginalaw natin yung governor control, ito iba pa yung lever nya do sa makina. Governor control lever nya, pag ginalaw natin yon, iikot yan ng ganito. Ayan, kapag yan umikot ng ganyan guys, may supply ng krudo. Pag inikot natin ng ganyan, mawawalan siya ng supply ng krudo. Ayan, dapat lagi ito ay nasa itaas guys. Ayan, nasa itaas siya ng, nasa gitna siya dapat ng dalawang butas na to. Yan, yan dalawang butas na yan, nasa taas siya. Kapag sinalpak natin doon sa housing, dapat ganyan ang tayo nyan. Ayan o. Ayan. Ayan, imustra ko naman sa inyo guys kung salpak na muna natin tong plunger na to dito, kung paano nyo itatama itong controller na to dito, para hindi kayo magkamali guys. Ayan, isa pang technique guys para ma-sure nyo na magkakasupply ng krudo. Ganyan ang tayo nito guys ha. Ayan, doon sa ating housing, ganyan. Kapag inikot natin yan ng pakaliwa, yan, dapat yan, kapag yan ay hinipa natin itong butas na to, ay mahihipa natin guys. Dapat yan lampasan yung hangin. Kapag yan ay binalik natin, pag ganyan sa gitna, bukas pa rin dapat to guys. Yung butas na yan, dapat yan mahihipan pa rin natin yan.
Pero kapag yan ay yung ating timing mark na yan ay doon sa kabilang gilid na umabot, pag ganyan inikot natin ng pakanan, pag ganito, ibig sabihin yan pinatay na natin yung makina guys. Naka-cut off na itong butas na to guys, hindi nyo na mahihipan yan. Try nyo rin. Ito ay magsasara na to, kaya mawawala na ng supply, mamamatay na yung ating makina. Ayan. Ayan, kapag nandun sa kabilang gilid, tapos nilagyan na natin ng krudo, open na natin itong pinaka-switch nya. Ayan, ilagay natin sa gitna guys. Kapag nilagay natin sa gitna yan, mahihipan na natin to, itong butas na to. Ano yun, nakaminor yung ating makina nun. Pero kapag nilagay natin yan bandang ditong gilid, ayan, high RPM na yan guys, nakahirit na yung ating makina. Ayan, subukan nyo ditong hipan. Basta itong timing mark nya na ito, laging nasa gitna ng dalawang butas na to. Ayan, ito yung salpakan ng lock, tapos itong butas na to, kabilang gilid. Pagitnaan nyo yan guys nung timing mark dito, timing mark nya dito sa ating pinaka switch. Yan, ituro ko naman sa inyo yung ano guys, kabit natin tong plunger na to dito sa housing, kung paano naman isip ito, itong pinaka switch nya, para makontrol natin siya. Dapat ito ay tama rin ang pagka ano nyo, timing. Ayan, alam nyo na yung timing nito guys. Dapat dito kapag kinabit nyo doon ay alam nyo rin dito sa pinaka housing nya. Kabit natin tong kanyang plunger, pasak natin dito, kalasin muna natin, pasak natin guys. Tapat natin tong butas na to, yung mahaba na yan, doon sa may lock. Ayan, pag ganyan, pasok natin dyan. Isa-isay natin guys para maintindihan nyo. Silipin nyo lang yung butas dito sa gilid kung tapat na ba, saka nyo ipasak tong kanyang lock. Ayan guys, naitapat na natin, pwede na nating ilock. Yan, naipasak na natin guys. Dapat yan, kapag nilock natin, gagalaw-galaw yung ating plunger doon sa loob. Kapag hindi pa nakapasak dito yung delivery valve nya, dapat gumagalaw-galaw yan guys, yung ating sinalpak doon sa loob. Kapag yan hindi gumagalaw, naipit siya nitong lock, dapat yan ay ayusin nyo ulit. Yan guys, dapat yan gumagalaw, yung sinasalpak natin na yan, gumagalaw-galaw yan. Kapag yan hindi gumagalaw, i-shoot nyo ng maayos tong pinakalock, maaari siyang naipit o kaya ay tabingi, kaya hindi gumagalaw itong ating yung ating pinaka plunger. Dapat yan kapag sinalpak nyo, nagagalaw-galaw nyo sa loob. Hindi nyo lang yan magagalaw kapag naipasak nyo itong delivery valve nya, tsaka hinigpitan nyo na ito, hindi nyo na yan magagalaw. Ayan, ipasok na natin, ilagay na natin yung pinaka plunger natin, pasok naman natin to guys. Ayan, kung matandaan nyo, may timing mark tayo dito.
Ayan. Ayan. Ganyan lang magsalpak yan guys. Pagtatapat-tapat nyo lang itong timing mark nya dito sa butas. Tsaka ito. Dapat yan nakatapat din. Kapag ginalaw natin yung ating RPM lever ng pakaliwa, dapat yan ay may supply na krudo. Itong ating pinaka switch nya, pupunta yan dito sa bandang gilid. Ganito guys, yan. Pag nilagay natin doon sa kabilang gilid, dapat yan dito rin pupunta sa gilid na ganyan. Kapag inilagay natin dito, patay yan guys, walang supply yan ng krudo pakanan. Ayan, pupunta rin siya sa gilid dito, wala na siyang supply ng krudo. Pag nilagay natin dito, pag ganyan hanggang gitna guys, maglalaro rin tong switch nya. Ayan, may supply na yan guys, may supply ng krudo yan hanggang dito sa gitna. Ayan, pag nilagay natin sa gitna, may supply ng krudo yan, pinaka minor ng ating makina. Ang hirit niyan ay hanggang dito. Ayan, dapat yan equal, dapat yan equal guys. Kapag yan ay sinalpak natin, itong pinaka gear nya na to, dapat yan kapag ginalaw natin to, mag equal siya. Pag ginalaw natin to pag kaliwa, pag ganyan. Kapag sa kanan, nakaganyan lang din guys. Equal lang dapat sila, hindi pwedeng sumubra ng nakaganyan or sumubra dito sa kabila na nakaganyan. Dapat equal lang yan guys, nakaganyan. Hindi sobra ng isang ngipin yung kabila, hindi sobra ng ngipin yung isang kabila. Dapat yan equal na maisalpak nyo yan guys. Nasa gitna itong timing mark nya. Yan guys, sana'y naintindihan nyo yung ating paliwanag para dito sa ating plunger ng makina, injection pump. Sana'y maikabit nyo na ng maayos yung ating plunger dito sa ating injection pump housing. Ayan, sa pagbuo naman guys, yan, unahin nyo lang yun, salpak nyo lang yung pinaka plunger nya. Sunod itong delivery valve, ganito. Ito na yung pagkasunod-sunod nyan guys. Tapos itong spring, yan, spring, tsaka itong fuel line connector nya. Salpak nyo ito para hindi na gumalaw yung ating plunger sa loob. Salpak nyo lang yan guys. Pwede nyo na rin higpitin to. Saka nyo dito isalpak at i-timing tong ating pinaka switch ng plunger. Ayan, bago nyo isalpak, unahin nyo to, ganyan. Tapos sunod, ito guys, sunod natin to salpak. Tapos itong upuan ng spring, dapat isunod-sunod nyo yan guys. Ayan, hindi ko na isalpak dun sa loob para makita nyo kung paano binubuo. Tapos sumunod itong spring na to. Ayan, ito yung pinakalock nya, yung yan, pinakalock nya na yan. Ipasok nyo lang dito sa switch ng plunger guys. Yan, tapos itulak nyo ng ganyan. Hindi na to matatanggal guys, itong ating switch ng plunger. Ayan, take note guys naka timing na yan pag sinalpak nyo ng ganyan bago nyo buuin. Sunod itong roller nya,
Yan, ruler. Press nyo lang ng konti yan. Pasyutin nyo tong lock doon sa kabila, sa kabilang butas. Bali dalawa rin yung butas na yan. May butas din yan doon sa ilalim. Pasok nyo lang to guys, itong lock na to. Tapos itong kanyang asero na lock dito. Ayun lang guys, sana'y nakatulong sa inyo itong video tutorial natin sa mga baguhan tsaka sa mga nagdi-DIY. Ayan, sana'y naintindihan nyo yung ating paliwanag dito guys, kahit medyo mahirap detalye. Pabila na lang natin to ng bagong plunger kasi nga maganit na yung plunger nya. Saka ko na lang buuin, tapos ikakabit ko dun sa makina. Sana'y nagkaroon kayo ng idea kung paano magkabit ng ating plunger na hindi nagkakamali sa timing. Ayan, paki-like nyo na lang tong ating video guys, tsaka paki-subscribe nyo naman yung aking channel. Marami pong salamat.